Magandang araw sa kanilang lahat. Kiko Pangilinan po. Kasama po natin si Attorney Tricia Ocol, Executive Director ng Juvenile Justice Welfare Council sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Nabasa na natin siguro, napanood sa TV, sa social media, itong karumal-dumal na pangyayari sa San Jose, Tacloban, na kung saan ay tatlong 9th grade at 10th grade na mga estudyante ay nasawi dahil sa pagbabaril na ang mga na-aresto at ngayon nasa kamay ng mga kapulisan at DSWD ay isang 15-year-old na lalaki at isang 14-year-old na lalaki. 40 shells ang na-recover na yung mga basyo ng bala, tawag nila. At marami rin ang sugatan. Unang-una, hindi dapat nangyayari ito. Kinukundina natin yung kaharasan na nangyayari, lalo na sa ating mga paaralan. At nakakalungkot na muling nanumbalik itong panawagan, siyempre, naintindihan natin yung concern tungkol sa children in conflict with the law. Nakikiramay tayo unang-una sa mga pamilya ng biktima at nararapat under the law sa ating mga batas na ang DSWD ay minamandatong bigyan ng aruga, counseling, suporta ang mga pamilya ng biktima nitong pangyayaring ito. We condole with the families. There is no place for violence, lalo na sa paaralan. Concerned din natin paano na puslit itong mga baril sa loob mismo ng paaralan. A concern that, of course, under investigation ngayon. And ang concern din natin, syempre, ay paano ang sistema na kung saan itong mga kabataang ito, na mga menor de edad, ay mananagot sa ilalim ng Juvenile Justice Welfare Council. Attorney Ocol and I, si Tricia and I, have been many years, pinapaliwanag na maraming hindi tama sa pag-unawa sa Juvenile Justice Welfare Law at ang sistema ng katarungan para sa mga menor de edad. Unang-una siguro, ma'am, maybe you can also update us. Ano pa ang mga informasyon, ano pa ang mga isinasagawa ng DSWD para mabigyan ng alalay yung pamilya ng mga biktima. At syempre, yung itong issue nga ng mga nagkasala. Oo, so sa parte ng mga biktima, syempre yung mismong head namin, yung secretary namin ay gusto niya talagang makita at mabisita din sila para mabigyan ng karampatang suporta. But in the meantime, sa amin naman sa Juvenile Justice, dahil parting kami ng DSWD, ay tinutulungan namin ngayon yung tumutulong pala kami sa local government units kung paano yung case management ng mga batang nagkasala dahil kailangan maayos yung case management na yun para talagang ma-emphasize natin na magkaroon sila ng accountability. Iba lang yung proseso pero dapat may accountability sila. At meron talagang accountability sa ilalim ng batas. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka menor de edad ay walang pananagutan. In fact, mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas. Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi nung batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit. Yes. In So, fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung menor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas Yes, at kontra po pwedeng siya. Kasuhan. panagutan, Oo, kasuhan pwede siyang itong kasuhan. mga nagsasabi at pinakakawalan Opo. ang mga nagkasala. Dito sa kasong ito, right now, they're in the custody of... Ngayon ay ongoing pa po kasi yung investigation. So, nandun muna sila sa custody ng police pero inaayos na rin po ang pag-refer nila sa
bahay pag-asa na maaari nila At paglagyan. ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Oo. Lalo na ang kaso ay heinous crime. Yes po. Oo. And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaring minimum Of 1 year po. of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila Tatanggalin ang korte. kalayaan Oo. ng korte, estado. Oo. ng magistrado. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, Pwede depende po, sa magiging progreso nung kanyang kaso. Opo, No? tama po yun. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ang pangalawa, pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Meron Hindi po. rin yan tama. Opo, Ma'am. oo. Mhm. Ang ano kasi ngayon, parang sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment. Yes. So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15. So usually, meron po talagang kaso ang mga above 15. In fact, in many cases in the last 3-4 years, below 18, above 15, nasentensyahan ng guilty Yes po. at naparusahan at ngayon mga nakakulong. Yes po, meron pong mga instances na ganun. Hinihintay lang po, kung hindi po talaga sila may rehabilitate base sa assessment ng social worker at syempre ang judge naman ang magde-decide niyan, talaga pong isa-serve na nila yung yung do the time o do the crime, do the time. Yung Yes. time isa-serve na po nila. Yes. So ganun din, no? Merong mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult Oo, alam na nila yung adult, tama. alam nila Oo, ang tama at mali, Oo. ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit dahil nga dito sa kasalanan at yung kanilang yung kanilang violation ng mga batas natin. So, again, uulitin natin, hindi totoo at hindi tama na sabihin itong mga nagkasala ngayon sa kasong ito sa Tacloban ay dapat pakawalan. Kontra sa batas yan. At pag pinakawalan sila, mananagot sila. Meron silang criminal liability yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. So maliwanag po yun. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga hindi tamang impormasyon. At, uulitin natin, may mandato sa batas na kapag kayo ay pamilya ng biktima, mandato na bibigyan kayo ng aruga, alalay, suporta ng DSWD. So importante din 'yan, Yes po, sir. no? Hindi tamang sabihin na walang pananagutan ng DSWD sa pagsuporta at pagbigay ng assistance sa mga pamilya ng biktima ng children in conflict with the law. I understand dito 3 ang namatay. Yes po. At siyam ata ang injured, no? So lahat 'yan ay meron ding responsibilidad ang DSWD na bigyan sila ng alalay at suporta. Yung rin, dapat din maging malinaw tayo kung paano yung proseso ng pagtrato doon sa dalawang bata. Kasi magkaiba sila. Kasi yung juvenile justice, sir, di ba? Yung naman siya it's a procedural law. Yes. Yung karamihan sa kanya na sinasabi niya, kahit anong krimen, pag bata, ganito yung proseso. So pag below 15, kahit na hindi pwedeng kasuhan, hindi ibig sabihin walang pananagutan. Yes. Oo, usually, dahil ilagay na lang natin academic discussion dahil ayaw nating pangunahan yung korte. Pero dahil ito ay heinous crime talaga, mukhang murder yung nangyari at serious physical injuries, yung sa serious crime, ang maaaring gawin ng public attorney
at helping yung social workers natin is mag-file sila ng petition for involuntary commitment. So para kunin yung bata sa kanyang Yes. mga magulang, sa kanyang komunidad. So mahihiwalay talaga siya. Tatanggalin siya ng estado natin. Sasabihin ng estado, wala ka na sa magulang mo, ako na ang magbabantay sa'yo. Tapos noon, kukunin yung kanyang kalayaan. Yes, So yes. ibang-iba ito kasi pag ang napagbintangan ay adult, kailangan mong mag-file ng criminal case, kailangan mong i-prove yung proof beyond reasonable Yes, doubt. yes. Meron pa ba ng proof beyond reasonable doubt? Meron pa, no? Oo, para malagay sa piitan ng isang bata. Pero ito, petition for involuntary commitment, which is just a summary procedure, pwede yung i-decide ng korte within 72 hours, matatanggal na yung kalayaan ng bata. So, at ano yung accountability niya dito pag ganito, isa-subject siya sa intensive intervention. Structured yun na talagang susundin niya yan araw-araw habang nandoon siya para ma-rehabilitate siya. So isa yun sa mga accountability na kailangan niya gawin. Sumunod siya doon sa intensive program na Yes. ibibigay ng Bahay Pag-asa. Yun yung pinaka Sa 14 years old. penalty. Accountability na rin. Oo. No? Doon yung pananagutan. Merong pananagutan. Tapos magkakaroon din siya, mag-undergo siya ng mga counseling, psychiatric evaluation kasama din doon kasi importante na maipakita niya yung ano ba yung naging epekto nung ginawa ko yung ginawa niya doon sa mga tao at pangalawa, kailangan magkaroon siya ng remorse. Yes, yes. Yung pagkilala ng kakulangan o siya'y nagkasala. Na siya'y nagkasala. Oh. And then, yung isa pang usapin siguro is dapat din ipaliwanag no, sa ilalim ng batas, hindi ba? Yes po. Na pag napatunayan nagkulang ang mga magulang sa sabihin natin naging pabaya, Yes. meron din pananagutan. Meron din, sir, Civil. at minsan, pag talagang grabe yung neglect o talagang tinuruan nila hindi dito sa, hindi sa kasang ito, pero in general, kung nakitang tinuruan nila yung bata na gumawa ng krimen, pwede ring kriminal. Yes, In fact, yes. pwede ring, natatry din siguro yung RA 7610, yung Special Protection for Children Against Exploitation, Discrimination, and Abuse. Child abuse, oo. Oo, na meron nga doong kriminal na kaso pag masyado mong na-neglect yung bata. So, maaaring tingnan natin, ano bang klaseng neglect yung ginawa na na-push yung bata na gumawa ng krimen, maaari din silang kasuhan doon. Kaya nga yung mga magulang, hindi lamang hindi totoo na walang pananagutan ang mga bata. Hindi totoong dapat silang pakawalan. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot. Maging danyos perwisos, even criminal liability. Kung kayo ay nagkulang sa pag-alaga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa naging hindi tamang pagkilos ng mga bata. So even adults are parents, di ba, can be held liable. At halimbawa may danyos, yung mga magulang ang mananagot doon sa civil liability. Meron yung magulang ang maaaring managot doon. So siguro balikan lang natin yung support for the family of the victims. Yes, oo. Again, ulitin lang natin, no? 3 ang namatay. Ito ay hindi na sila maibabalik, di ba? At talagang hindi tama itong pangyayaring ito. Paano sila bibigyan ng suporta ng DSWD? Yung parte ng DSWD, so pwede naman silang tulungan halimbawa. Marami kasing Yes. actually hindi lang dapat DSWD, dapat talaga siyang it's a whole of nation Yes, approach na yes. iba-ibang ahensya ang dapat tumulong sa kanila. Nandyan yung psychosocial support para sa kanila. Kung kailangan nila ng mga trauma-informed care, pwede ring i-provide ng libre. Sana makatulong din yung DOH pagdating dito, yung sa halimbawa psychologist or psychiatrist na makakatulong sa kanilang mental health. Kasi karamihan dyan ay talagang naika-experience ng trauma. Oo. Yes, yes. Tapos yung iba, kung merong economic na kailangang i-provide na support, pwede rin yun. Hindi ko na masyadong kasi ayoko Yes, i-commit of course. yung bawat Of course. agency. Oo, Pero oo. yun yung generally na
mabibigay. Pero Sa- ang sinabi mo, no, kasama rin yung LGU. yes, Forefront natin yung LGU dyan sila eh. ang frontliners. Yes po, sila po yung frontliners. Sana po may ma-assign po na social workers doon sa mga victims dahil kailangan po ng assistance. Yung social workers kasi ang makapag-determine kung ano yung needs ng Yes. mga victims at saka ng mga survivors natin. Yes, tsaka sabi nga ninyo, no, and we'll follow that up siguro with the Office of the Secretary, that nabanggit na nga ni Secretary Rex na gusto niyang makaharap Oo, ang mga pamilya Yes ng po. biktima at malaman anong mga tulong at suporta ang maaaring maibigay. Mahalaga yon, no? Dahil siyempre, yun naman dapat ang tungkulin ng gobyerno, di ba? Sa ganitong, ang isa pang concern is yung DepEd, no? Isa pa yun, oo. Isa Hindi rin ba? yun. Sila rin ay isa sa mga dapat nagbibigay ng counseling, nagbibigay ng suporta sa mga estudyante nila Estudyante. na na-traumatize, no? Yung mga hindi nga sila nasaktan, hindi nga nasawi, hindi nga sila binawian ng buhay, pero yung trauma nung naranasan nila, Yes po, sir. yun maaring ding, 'di ba, maging masama ang magiging overall effect na kailangan din ng counseling and trauma processing ng trauma. Actually, sir, ang DepEd natin, nag-issue na yan ng order sa mga schools na mag-establish, based sa RA 9344, na mag-establish yung tinatawag nating Child Protection Committee sa bawat schools dahil yun ang nag-a-assist, lalo na halimbawa dito sa kasong ito na nagkaroon ng violence, sila yung dapat nagpo-provide ng mga immediate security and safety measures sa school, sila yung mag-i-ensure na yung mga psychosocial support and needs ng mga learners natin ay nandoon. Sila yung magre-refer, well dito sa case na ito, tapos na magre-refer sa mga CICL sa ahensya kung saan sila dapat i-refer, pwedeng sa barangay. Actually, pwede rin silang mag-report sa police. Pero, Yes. at sila dapat ang mag-ensure na yung mga learners natin, halimbawa dito, traumatized yung mga bata, baka yung iba sa kanila hindi yan makakabalik agad sa school dahil sa takot, pero dapat ma-ensure na yung access nila to education, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang access at tuloy-tuloy pa rin yung edukasyon nila. I think outside of or although related, no, dito sa pangyayaring ito is yung continuing concern sa mental health, Isa pa yun, sir. 'di ba, ng Oo, ating oo. mga school children. Oo. In fact, ang balita or information, yung bullying daw ang isa sa posibleng naging dahilan. Hindi pa natin alam yung pinaka Hindi pa po. Ongoing pa po yung investigation. Oo. Pero even that, yung stress, yung mental health issues, talagang dapat tinututukan din. Opo, No? sir. Oo. Parte din yun ng ng Child Protection Committee na naglalagay sila ng mga measures para sa anti-bullying, para sa mga mental health ng mga bata. So dapat naka-establish po yun sa DepEd, sa natin sa school natin. Matagal na po yun na Yes, na tama. order. Oo. So, I guess, moving forward, kailangan pa rin na mapalakas pa, di ba? At mabigyan pa ng dagdag na suporta ang DSWD dito sa usapin nga nung pagpapatupad Opo. nung programa ng Juvenile Justice Welfare. At syempre, itong mental health and stress, it's actually, tama po kayo, no? Tama kayo, Attorney Tricia. Hindi lamang DSW dito, DepEd, DSWD, Iba-ibang LGU, LGUs. PNP, Opo, kasama din yun. kasama lahat yan, no? Para matugunan itong problema ng violence sa mga paaralan natin. Siguro kailangan din nating tanungin, kasi may mga panawagan na ibaba na ang age of criminal liability to 10 years old. Masyadong mababa, sir. Kasi grade 3 yun di ba? Oo. Yun din ang concern natin, kumbaga, unang-una, ano ba yung child in conflict with the law? Usual, ang kanyang sitwasyon ay galing, yung norm, di ba? Opo. Yung profile ay broken home. Oo, parati yung may reflection sa Diba? family talaga. At yung komunidad, kung nasaan siya Yes. lumaki. Di ba, ang ating saligang batas, kinikilala ang family, ang pamilya bilang a basic, di ba, social unit na kinakailangan protektahan. Bakit? Kasi nga, pag broken home, unfortunately, may mga
may mga issue yan na apektado yung mental and emotional well-being ng bata. So yun ang isa, galing sa broken family. Pangalawa, mahirap. Galing sa impoverished families. Kaya nga, pag sinabi mong children in conflict with the law, pinabayaan ng mga magulang, pinabayaan, di ba, hindi sila nabigyan ng sapat na suporta, tapos walang trabaho, mahirap, mataas ang presyo ng bilihin, gutom, tapos, pero ang paparusahan mo yung 10 years old. Masyadong ano yun. Parang, di ba, kaya nga siya naghihirap, kaya nga siya, dahil broken family, kumbaga iba-ibang mga dahilan, kaya siya naging pariwara, pero siya ang paparusahan. Parang, at 10 years old, grade 3. No? Ang sa akin, sabi ko nga noon, rather than amend the law, is to strengthen, di ba, the enforcement of the law. At kasama dyan, ma'am, sa inyo na rin dapat siguro ang pangunahing challenge. Paano natin, di ba, yung disinformation, di ba? Yung marami ang ayaw nitong batas na ito, pero ang basihan ng kanilang oposisyon ay kasi pinapakulan ng bata. Walang kasalanan, kahit na nagkasala, hindi pwedeng parusahan, which is not right. Diba? Ito nga yung sinasabi ko, Senator. Paulit-ulit ko itong sinasabi. I'm pretty sure yung mga sumusunod dito sa issue na to, naririnig nila paulit-ulit. Part of the solution is knowing the right problem. Yes. Ina-attribute kasi natin na yung cause kung bakit nagkaroon ng krimen yung bata ay dahil sa minimum age. Yes. Dapat hindi ganun yung pagtingin natin kasi ang causes talaga, yung drivers ng violence, hindi yun dahil alam ng bata yung batas. Kasi marami namang bata na alam nila ito, pero hindi naman nila naisip, ay mababa yung edad, papatay ako ng tao ngayon. Hindi ganon. Usually, ang nagtutulak sa kanila, yun na, yung kung dysfunctionality ng kung saan sila nakatira, yung peer pressure, paano sila pinalaki, yung talagang environment nila, malaking poverty, although hindi naman lahat talaga ng mahihirap ay nagkukumit kasi malaki talaga, sir, yung pamilya. Malaki yung ng pamilya at ng komunidad. So, yung support system. Yung support system niya. So, yun, dapat yun yung titingnan natin. Kasi kung doon lang tayo parating sasabihin natin, dahil ang naman natin, public safety, di ba? Kailangan maging safe tayo lahat. Tapos sasabihin lang natin, pababain natin yung minimum age, hindi pa rin natin masasagot yung totoong problema. Meron pa rin papatay at papatay pag ganon. Nakita naman natin yun sa US, ito, school shooting yung nangyari dito. Nagulantang ang buong bayan dahil bago lang ito. Sa US, marami doong states na mabababa ang edad. In fact, may iba doon 10 years old. Yung iba naman, pag hinus yung crime, pwede silang kasuhan like an adult. Yes. Pero hindi yun naging prevention para walang school shooting doon sa lugar. So meron pa rin talagang mga bata na nagkukumit ng heinous crime kahit napaka-strict ng batas nila. So talagang dapat, kahit okay lang na i-discuss natin yung minimum age, kasi okay naman na magdebate doon, sir, di ba? Yes, Hindi naman siya yung tipong sarado na yung isip natin. Pero sana tingnan din natin talaga yung real causes kung bakit nila ginagawa ito. Kasi it's not about the minimum age. Yes, yes. And sabi ko nga, grade 3. Grade 3, diba? At gaya ng nabanggit ninyo, yung datos ay nagpapatunay din na most cases na basta beyond 15 years old, may discernment na. Which means merong potential na criminal case na pwede sa kanilang isampa dahil nga may discernment. So the law recognizes na kahit na below 18 may discernment. Kaya dapat kung may discernment, should be tried as an adult, mayroong criminal liability. Kaya rin siguro natin dinidiscuss yung minimum age of criminal liability ngayon dahil napaka-unusual nitong kasong ito. Yes, yes. Kaya nagulantang talaga yung buong Pilipinas dahil hindi siya yung normal na ginagawa ng bata. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi siya pangkaraniwan, pero yung batas kasi ang tinututukan niya talaga yung pangmaramihan, hindi yung mga exceptions.
Kaya ngayon, we're left with the question na, anong gagawin natin doon sa exemption na hindi naman din yan pinabayaan ng batas. Malinaw yung batas na ito yung magiging proseso, pero magiging accountable sila. Isa ring important, sir, na gusto kong i-emphasize, na sinabi talaga ng batas, yung unang statement pa lang niya the policy of this, it is the policy of this law, na restorative justice yung natin, i-apply, which means kahit anong pag-uusapan natin dito, wag nating iwan yung mga biktima. Yes. Kasi when we talk about justice, hindi yan, hustisya yan para sa mga nasaktan o naapektuhan. Yes. Kaya lang, ito is, nilista niya lang kung ano yung proseso sa mga bata. Pero ito, napaka-unusual ng kasong ito. Kaya pinag-uusapan natin siya ngayon. Siguro meron din another point, no? Kasi laging nafo-focus doon sa mga itong ang malaking kaso and controversial, Yes, di ba? Pero every day may mga nakikinabang sa batas. Meron po, oo. Na At hindi ganito yung ginawa nila. At nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Yes po. Oo. Di ba? Na kung hindi dahil sa batas na ito, baka nakakulong na sa New Bilibid Prison at nagiging hardened criminal na. Hindi ba? But because of this law, na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Marami po tayong success stories, sir, Diba? ng mga bata na napariwara sila, hindi ganito yung krimen na nagawa nila. At dahil sa batas, ngayon ang ayos na ng buhay nila. At talagang sila, yung mga nagko-contribute, good citizens of the society, yun po yung gusto nating mangyari sa mga bata. Ayun. So, again, uulitin natin, itong dalawang na-involve sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anyos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot kahit na above 15 years old kung merong alam niya ang malalaman na alam na niya yung tama at mali. So there is accountability, merong pananagutan. At kung sino man ang nagsasabing kasi pakakawalan sila, yung mga magpapakawalan ng batang nagkasala, merong criminal liability rin. May pananagutan din. That is in violation of the law. The law does not allow for children in conflict with the law involving heinous offenses to be freed, di ba? To go scot-free, na pakawalan kasi nga bata sila. Mali yun. Maling-mali. At sana magkaroon ng hustisya, mabigyan talaga ng suporta ang mga pamilya ng biktima, nakikiramay tayo. At handa rin ang ating tanggapan dahil siyempre under investigation pa yan, na humanap ng paraan para mabigyan ng alalay at suporta ang ating mga 9 and 10th grade students at kanilang mga pamilya dyan sa San Jose, Tacloban. Yun yung gusto ko sanang i-emphasize sa ating mga kababayan na yung sinasabi niyo, sir, na misinformation tsaka disinformation, yun yung tandaan natin, wag nating bigyan ng mga maling impormasyon yung mga bata. Nakukuha din nila yan sa social media kasi marami din pong discussion sa social media na dito daw nakuha ng mga bata kasi hindi po talaga totoo yun. Mga bata, makinig kayo, hindi totoo yun na pag meron kayong ginawang kasalanan, pakakawalan lang kayo dahil meron tayong proseso sa batas, maaari talaga kayo kunan ng kalayaan at meron kayong accountability. So, hindi totoo yun na pakakawalan lang kayo. Doon naman sa mga malalaki, yung responsibilidad natin na magbigay ng tamang impormasyon sa mga bata, tamang guidance sa mga bata. At pangatlo, syempre, dapat parati nating nadidetect yung mga mental yung mental mga health. red flags. Red flags para hindi tayo nakakaabot dito. Wag din natin tingnan na ang rehabilitasyon at parusa ay
ay accountability ay magkatunggali kasi dapat pareho sila. Very practical po kasi yung purpose ng batas, sir, na kung yung mga batang ito mabibigyan ng rehabilitation dahil babalik at babalik sila sa community. Tama. Dapat maayos na sila para yung public safety natin nandyan. At syempre, last, sir, talagang yung ating gobyerno, kasama ako doon, kasama kayo, sir, yung mga biktima, wag nating pabayaan. Nakikiramay po ako doon sa mga namatayan, yung mga naapektuhan, nakikisimpatiya, gagawin po namin lahat kung ano yung maitutulong namin. Maraming salamat, Attorney Tricia Ocol ng Juvenile Justice Welfare Council. Siya po ang Executive Director natin at babantayan natin itong kasong ito at tututukan natin at nakikiramay tayo sa mga pamilya ng biktima dito sa marahas na pangyayari dyan sa San Jose, Tacloban City sa Leyte, and makakaasa kayo, we will be monitoring this and maghahanap tayo ng paraan para matulungan ang mga pamilya ng biktima at tiyakin na doon sa mga nagkasala ay may pananagutan na angkop. Kung sila man ay may discernment, dapat sampahan ng criminal case. At doon naman sa 14 years old, dapat may pananagutan at kung kinakailangan ng involuntary confinement dahil yan naman ang sinasabi ng batas, ay tanggalan siya ng kanyang kalayaan sa proseso na naangkop sa ating mga batas.